Good day everyone, I am De Los Santos Girly Rose. Our case title is SPS Villanueva versus Salvador. I am Duquisa Jean. So ito yung facts. Noong December 20, 1991, nangutang ang mag-asawang sina Alejo at Virginia Salvador ng 7,650 sa Ever Pawn Shop na pagmamayari ni Enrico B. Villanueva at isinanglan nila yung kanilang alahas bilang collateral. So noong January 23, 1992, nangutang ulit yung mag-asawang Salvador ng 5,400 at alahas ulit yung kapalit. So yung date ng pagtubos para sa unang inutang ay hanggang April 10, 1992 at sa pangalawa naman ay hanggang May 22, 1992. So hindi na itubos ng mag-asawa ang kanilang alahas bago mag-due date. Pero noong June 1, 1992, nagbayad yung kanilang anak ng 7,000 para sa unang inutang. Kaya kinansel yung lumang pound ticket at binigyan sila ng bago. So yung bagong pound ticket ay Pawn Shop ticket number 34932. Para naman sa pangalawang utang, pumayag yung Ever Pawn Shop na expand ang date ng pagtubos hanggang June 13, 1992. Basta magbayad yung Salvador ng 20% ng utang nila bago mag June 4, 1992. So wala silang natanggap na bagong Pawn Shop ticket para sa pangalawa nilang utang. Dun sa pangalawa nilang inutang. Then naglabas naman ng notice yung Ever Pawn Shop sa Manila Bulletin noong June 4, 1992 kung kailan din ginanap yung subasta. Sakop ng notice na yun yung hindi natubos na sangla mula January 1 hanggang January 31 noong 1992. And noong July 1, 1992, sinubukan naman bayaran ng mga Salvador yung 20% na utang nila para ma-renew yung pangalawang loan. Pero sinabihan sila na naisubasta na nga yung kanilang alahas. Pero yung ilang peraso ng alahas na may nakita pa rin sa pawn shop na ibig sabihin hindi lahat ay nabenta. Then noong August 7, 1992, inalok ng mag-asawa ang pawn shop na magbigay ng kabuong bayad para sa parehong utang at hinihingi yung kanilang alahas. Pero tumanggi yung Ever Pawn Shop. Noong August 11, 1992, nagsampa naman ang kasong mga Salvador laban kay Villanueva at Ever Pawn Shop sa RTC Pasig City na sinasabing na ibenta na yung kanilang alahas nang walang tamang abiso. Naging pabor naman yung RTC sa mga Salvador. Kaya nagutos ito na ibalik yung kanilang alahas sa unang inutang at magbayad ng pawn shop na damage at mga halaga ng alahas sa pangalawang utang, abogadong bayad at iba pang gastusin. Then pinagtibay naman ng Court of Appeals ang desisyon ng RTC. Kaya nag-appeal ang Ever Pawn Shop sa mas mataas na hukuman. Dinito Kim, and this is the issues. First, whether the jewelry under the first loan was actually sold by the petitioners. Second, whether valid notice of the sale of the pledged jewelry was given. Lastly, whether the award of 20,000 pesos as moral damages and 5,000 pesos as attorney's fees was proper. I'm Dial Casiopea and this is the ruling. Una, sa pagbenta ng alahas. Napag-alaman ng Korte Suprema na walang sapat na ebidensya na tunay ngang naibenta ng Villanuevas ang nakasanglang alahas. So dahil dito, hindi matanggap ng hukuman ang kanilang pahayag na ito ay lehitimong naibenta. Sa tamang abiso naman, natukoy ng Korte Suprema na walang sapat na ebidensya na naabisuhan si Salvador ayon sa batas. So ayon sa Civil Code, kailangang ipaalam sa may-ari ang planong pagbebenta ng sanglang gamit. Dahil sa kakulangan ng abiso, naging irregular ang pagbenta. Sa moral damages at attorney's fees naman, pinagtibay ng Korte Suprema ang 20,000 bilang moral damages sapagkat napatunayan na nagdulot ito ng labis ng pagdurusa kay Salvador. Sinang-ayunan din ang 5,000 attorney's fees dahil napilitan siyang dumaan sa paglilitis upang ipagtanggol ang kanyang karapatan. Sa danyos, pinagtibay ng Korte Suprema ang desisyon ng mababang hukuman at Court of Appeals dahil sa kabiguang magbigay ng wastong abiso, naging may pananagutan ng Villanueva sa danyos na idinulot nito kay Salvador.
I am Eclarinal Kayan and let me discuss about the justification of the case. Malamang na ginamit ng korte ang prinsipyo na ang responsibilidad sa pagpapatunay ng isang katotohanan ay nasa partido na nag-aangkin nito. Ang ever pawn shop ay dahil sila ang nagsasabing nag-auction sila ng mga alas ay kailangan magbigay ng malinaw na nakakakumbinsing ebidensya sa pagbebenta. Ang pagkakaroon ng ilang alas na hindi naibenta ay nagdulot ng pagdududa sa pagiging kumpleto ng sinasabing auction. Ibig sabihin, dahil hindi lahat ng alas ay naipakita na naibenta, hindi napatunayan ng pawn shop na naganap ang buong auction. Ang pagpapalathala ng abiso ng auction sa Manila Bulletin sa araw mismo ng auction ay tinuring na hindi sapat. Ang makatwirang abiso ay nangangailangan na ang nag-pledge ay bigyan ng sapat na panahon para malaman ng auction para magkaroon sila ng pagkakataon na tubusin ang kanilang mga isinangla. Ang abiso sa araw mismo ng auction ay epektibong nagkakait sa nag-pledge ng pagkakataon na ito. Ito ay lumalabag sa pangunahing prinsipyo ng patas na pakikitungo sa pinahiwatig na mga tuntunin ng isang kasunduan sa sanglaan. Ibig sabihin, hindi patas na malamo lang na ibebenta ang iyong mga alas sa araw mismo na bintahan. Ang moral damages ay binibigay lang kapag may patunay ng masamang intention, panliling lang o walang pakundangang pagwawalang bahala sa mga karapatan ng isang tao. Bagaman, ang mga aksyon ng pawn shop tungkol sa abiso ay may problema, malamang na hindi tinuring ng korte na ito ay umabot sa antas ng masamang intention o panlilin lang na kinakailangan para sa moral damages. Ang attorney's fees ay karaniwang binibigay lamang kapag may kasunduan para dito o kapag tinuring ng korte na makatarungan na ibigay ito. Dahil inalis ang moral damages, malamang na nawala rin ang batayan para sa pagbibigay ng attorney's fees. Ibig sabihin, dahil walang pagpapakita ng masamang intention, hindi sila makakuha ng karagdagang bayad. Malamang na pinaliwanag ng korte na nilabag ng pawn shop ang kanilang tungkulin na magbigay ng tamang abiso ng auction. Ang paglabag na ito ay nagbibigay sa mga Salvador ng karapatan na ibalik ang mga alahas na hindi wastong naibenta. Gayunpaman, malamang na tinukoy ng korte na ang paglabag ay hindi karapat-dapat sa pagbibigay ng moral damages o attorney's fees. Binabalanse ng korte ang mga karapatan ng nag-pledge at ng pledgee. Kinikilalang karapatan ng pawn shop na ibenta ang mga isinangla na gamit pagkatapos ng default. Ngunit binibigyan diin ang kahalagahan ng pagsunod sa mga tuntunin tungkol sa abiso at pagiging patas. Ibig sabihin, kailangan ibalik ang alas na hindi maayos na naibenta dahil kulang ang abiso pero hindi sila makakakuha ng karagdagang bayad. Ayon sa huling desisyon ng korte, binago ng Korte Suprema ang desisyon ng Court of Appeals sa pamamagitan ng pag-alis sa mga parangal ng moral damages at attorney's fees. Ang natitirang bahagi ng desisyon ay pinagtibay, walang mga gastos na iginawad. Ibig sabihin, ibabalik ang alas pero walang ibang bayad na matatanggap.